laki dito sa Iwan Business Club. Yan. So next po tayo. And syempre, before and after, ito po yung mga taong nag-guide sa akin. Ito yung taong napagkatiwalaan ko na sabi niya sa akin dati, Cheryl, tulungan mo yung sarili mo or tulungan mo na sumabay ka sa amin. Yun po, sabi ko, tama po si mentor. Tulungan ko yung sarili ko hanggang matupad ko yung mga pangarap ko. Yun po yung mga taong na hindi walang sawang pag-guide sa akin nung nagsimula ako, nung nag-full time talaga ako. Kaya sobra kong laking papasalamat ito sa mga mentor. Kaya kung ikaw ay may mentor ka, pasalamatan mo. Kasi bakit? Sila po yung, kumbaga sila yung naging angel na para matupad yung mga pangarap mo, para mabago yung buhay mo. Kumbaga yung buhay mo dati kung na kung ano yung estado ng buhay mo dati, kumbaga ito yung magiging way or ito yung magiging daan para matupad yung mga pangarap, di ba? So, sobrang payat ko diyan nung tinuturuan ako ni Mentor Bart, di ba? Sabi ko, kinakabahan ako pag tinuturuan ako, syempre. Pero sabi ko, kaya ko to eh, di ba? Kaya ko tong lampasan yung mga hiya ko. Yun. Kaya kung ikaw ay mahihain ka, talagang alisin mo yun paunti-unti. Kasi kung i mag-stay ka lang sa pagiging mahihain mo, useless. Kung kahit naka-VIP account ka man, kung hindi mo aalisin yan, useless lang din yung pagiging part mo dito sa A1 Business Club, 'di ba? So, yon next po tayo. And syempre, ito po yung transformation ko, guys. Dito, sobrang natutuwa ako dito sa sarili ko kasi sobrang payat ko eh. 'Di ba? Sobrang payat ko pero ngayon, grabe yung mga na-achieve, 'di ba? So, kahit saan-saan na lang pwede kang kumain talaga yung mga gusto mong kainin dito sa kapag once na kumita ka talaga sa Iwan Business Club, 'di ba? Kaya kung gusto mo talagang kumita or gusto mo talagang ma-achieve yung gusto mo, 'di ba? Kailangan mo lang panindigan mo yung sarili mo, lakasan mo yung sarili mo. Kasi naniniwala din ako kasi kung ako grade 4, nagawa ko kumita ng malaki or nagawa ko na baguhin yung sarili ko, how much more ikaw, 'di ba? So wala namang imposible talaga. So, yan, next po tayo. Yan, local travel, 'di ba? Ito po yung pinaka achievement ko talaga na hindi ko makakalimutan. Na first time ko sumakay sa eroplano. Kasi nung dati po guys, nung pumunta ako dito sa Maynila, ang sinasakyan ko lang po is barko. Pero nung time na first time ko na pumunta sa Boracay, tuwang-tuwa ako kasi kinakabahan ako. Sabi ko baka ano mangyayari, di ba? So, sarap sa feeling na kumbaga na-experience mo yung mga ganitong buhay. Tapos Baguio, di ba? 2 times na ako sa Boracay na nakapunta. And syempre, first time ko din po mag-yachty party. Ay, yun. So yung yate party is kumbaga para lang ito sa mga artista eh, para lang ito sa mga mayayaman. Pero buti na lang kasi andito tayo sa AGG at sa Iwan Business Club. Talagang lahat ng lugar na gusto mo, ibibigay sa iyo. Ibibigay sa iyo yung lahat ng gusto mo kung kailangan mo lang sipagan. Sipagan kasi andito ka na, kumbaga may sistema na eh, binigay sa iyo yung mga dapat mong gawin eh. Kumbaga, kailangan mo na lang i-actionan mo talaga. Ganon. So, laon yun, di ba? Sarap lang na na-experience ko yung mga ganitong travel. Yung mga lugar na hindi ko nararanasan dati. Kasi, dati is limit lang ako sa sa labas nung nagtatrabaho ako kasambahay. So, yun, next po tayo. And ito yung part-timer ko na income, na kumita ako ng 8,000. Akala ko dati guys, wala lang eh. Kasi sabi ko baka wala yan eh. Baka walang mangyayari sa akin dyan eh. Kasi mahihain ako eh. So, sabi ko, kaya ko to. Kung ano yung nasimulan ko, kaya ko to. Kasi grade 4 lang nga ako eh. 'Di ba? Tapos, kumbaga, hindi ako masyado makakaintindi ng English. So, yun po yung Pero, ang pinanghahawakan ko lang sa sarili ko, kaya ko to. Kumbaga, meron akong lakas na loob na kapag once na meron akong nasimulan, kaya kong abutin.
So yun po yung pinangahawakan ko. Sabi ko, andito na ako, hindi ako titigil hangga't hindi ko makukuha yung mga pangarap ko. So first time ko dyan, tapos yung 8,000, alam mo yung ginawa ko dyan, pinili ko ng cellphone. Kasi yung cellphone ko that time, sobrang lag. Kaya tuwang-tuwa ako. Kaya sabi ko sa mentor, mag full time na ako. Yun po yung ginawa ko talaga. Kaya kung ikaw gusto mong mag full time at gusto mong kumita ng malaki, mas maganda mag-focus ka sa business. Mag-focus ka sa sinimulan mo. Kumbaga, wag mong sayangin yung opportunity na nasimulan mo. Okay, next. Yon. So ito yung pinakamasarap na nangyayari sa akin. Actually, hindi po ito updated. So nasa mga kalahati, mag-ano na po ito, mag six figure na po ito, mag 600,000, di ba? So malapit na po. Kumbaga, uh, parating na po tayo sa pagiging Millionaires Club. Kaya excited na po ako. Kasi sabi ko, kung pag once na maging Millionaires Club ako, bubunggahan ko talaga, di ba? Kumbaga, first time ko yun umakyat ng ng stage. Kumbaga, kasi dati, hindi ko talaga naranasan umakyat ng stage nung nag-aaral pa lang ako Kasi puro ako bukya Kasi nga, pag once sa pag-aaral, hindi talaga ako pumapasok. Minsan, pag na-late pa, hindi na ako tumutuloy Kaya, no, ito yung pinaka-achievement ko na excited na ako sa pagiging Millionaires Club na makamayan ko din po yung pinaka-may-ari, di ba? So natutuwa nga ako sa mga umaakyat ng stage, di ba? Kaya kung nagawa ko to, kung gusto mo talagang kumita na malaki, kaya kumbaga sipagan mo lang sa opportunity na meron tayo. Aralin mo lang. Kasi pag once na inaral mo to, madali na lang sa'yo. 'Di ba? Wala namang madali sa isang bagay kapag hindi mo inaral. Kailangan aralin mo. Pero huwag ka din madali na magka-resulta. Kasi kung resulta yung tinitingnan mo, tapos yung sarili mo hindi mo natutulungan, wala din. Kumbaga babalik ka pa rin sa dati mong kung ano yung estado mo, ganun. So, yan, next po tayo. Yan. So, ito yung pinaka uh, last na sasabihin ko sa inyo guys, ito po is panghahawakan mo ang iyong mga pangarap at magtiwala ka sa proseso. Kung ano yung proseso or ano yung mga pangarap na gusto mo, kailangan pagkatiwalaan mo yung sarili mo. Kumbaga, for example, yung mentor mo, pagkatiwalaan mo. Kung tinuturuan ka, mas maganda sumunod ka. Kasi wala naman silang tinuturo na hindi maganda kung hindi ikaganda ng buhay mo Diba? Kaya mas maganda, panghahawakan mo kung ano yung nasimulan mo, mas maganda wag mong sayangin. Kung ano yung nasimulan mo pag naka-multiple accounts ka, masarap yun. Di ba? Kasi pwede kang kumita ng malaki. Kaya sa lahat ng ating mga participant, sa lahat, or OFW ka man, kasambahay ka man, kung ano man yung nasimulan mo, mas maganda, kunin mo hanggang dulo. Okay? And yun lang, ibabalik ko na po sa ating pinaka-host. Alright, thank you so much sa ating napaka-inspiring na sharer, Ma'am Cheryl. Diba, makita po natin na imagine that different background, kung ikaw, nakapagtapos ka naman ng high school, college, mas lamang ka sa kanya, di ba? So, ibig sabihin, kaya mo din. Kasi kung nakaya ng isang dating kasambahay at grade 4 lang, and right now, sobrang ganda na nangyari sa buhay niya. Ano yung ginawa niya? Binigyan niya lang ng chance yung pangarap niya at nakita niya dito sa EGG, sa A1 Business Club, and only one decision can change your life. Yun lang ang ginawa niya. Nag-decide lang siyang baguhin ang buhay niya. And right now, di ba? Sobrang nakaka-inspire naman talaga yung nangyari sa life niya. And sobrang excited kami kasi next award, di ba? Sa company, event ng company, ma-award na siya as part of Millionaires Club. Ayan. So mag-thank you tayo kay Ma'am Cheryl. And of course, kung pinakinggan mo siya, mas pakinggan mo ang tao na tatawagin ko. Kasi imagine siya po ay dating palengke boy. At the same time, nag-aaral
ganon siya kagigil na makuha yung pangarap niya. Kaso nga lang, dumating sa time na napagod siya sa life na, oh, grabe, di ba? Trabaho, pag-aaral. So, nagkaroon siya ng realization. Araw-araw nagsisikap siya, pero napagod siya kasi parang ang tagal pa bago niya makuha yung mga pangarap niya. Kaya inunahan niya na. Kaya ngayon, isa na siya sa mga inspirasyon ng mga kabataan. Kaya kung ikaw, nag-iedad ka ng 16, up, diba? Bata ka pa. Ito, isang inspirasyon. Kaya mas pakinggan mo ang tao na to. Kasi siya ang buhay na patunay na posible magtagumpay kahit na ano yung sitwasyon mo sa buhay. And isang desisyon lang din ang ginawa niya. Nag-decide siya na maging part ng EGG at ginawa ang sistema ng A1 Business Club. Ngayon, isa na siya sa 6-digit earner and international and local travel qualifier, silver executive. Bigyan naman natin ng virtual clap and virtual cheer. No other than Sir Dayjun Mondigo. I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man. Yes, good afternoon po sa lahat ng A1 Business Club, company ni AGG. And of course, maraming salamat Ma'am Galilea Nuevo sa ating magandang host sa pag-introduce sa akin this afternoon. And of course, good morning po sa lahat ng mga OFW sa OFW na nasa Middle East. And good afternoon sa mga nandito sa Asia. And of course, and this time around, na pag-uusapan natin, it's all about inspiration. It's all about the result after hustle nung about sa business na ginagawa natin. Kasi most likely, sobrang dami nating mga events were on presentation, and this time, I'm gonna show you and to inspire you somehow kung ano nga ba yung pwedeng mangyari sa'yo once pag tuloy-tuloy mo siyang gawin, i-work out yung business na ginagawa natin sa system na meron tayo sa A1 Business Club. So mag-share po ako ng screen para makilala niyo po ako at makita niyo yun din po yung journey na meron ako simula nung ginawa ko yung business na to. Alright, so this is Dave Mondigo, a former Palengke boy. So 7 taon pa ako naging Palengke boy and a college student. Aside from that, true enough, this opportunity really changed my life because nawawalan ako silver executive, Millers Club in the making, Kuting Push, local and international travel qualifier. Ang inyong lingkod, this is Mr. Influencer. Alright, so let's talk about humble beginning para makita at makarelate ka din na hindi ako nagsimula sa mayamang pamilya. I was just started na simple lang talaga. 12 po kami magkakapatid. Ako po yung pinakabunso. And supposedly, when we talk about bunso, dapat ako yung buntot ng parents ko ngayon. Kung saan yung parents ko nandun ako, dapat from time to time, nanghihingi ako, ganito, ganyan. Without knowing na na-realize ko na kung susundin ko kung yapak ng mga ate at kuya ko, yung ate ko nakagraduate and some of my family and majority sa kanila may kanya-kanya ng asawa. Well, okay naman, buhay naman kami, nakaka-survive. Pero when we talk about the massive results, I don't really like yung naging outcomes sa result nila sa present. Okay, so para malaman mo yung future mo, tingnan mo lang yung mga taong present, yung mga nauna sa'yo na kasabayan mo ngayon. Kung ano yung resulta nila, yan din yung maging future result mo. Kasi same lang naman kayo ng environment, same lang kayo na ginagalawan, or kung ano man yung kinatatayuan mo right now. So that's why I realized na gusto ko rin mag-step up and gusto ko rin ng panibagong resulta. Gusto ko rin baguhin yung script ng pamilya ko. Na yung, although, yun nga, yung pinaka-point natin, nabubuhay tayo, pero yung pinaka-result na gusto natin, hindi ko siya nakikita doon. So when we talk about sa family background, way back nung elementary pa lang po ako, mulat ako sa realidad ng challenging yung lifestyle, yung buhay. Kasi kung pag-uusapang challenging yung bigas, haluan natin ng saging para maipagkasya sa amin. Alam nyo na po yung family background when it comes sa financial aspects. Yun po yung journey ko before. Alright, so fast forward, 11 years old, nag-working student na po ako. Tumagal po ako sa pagiging working student ng 7 years. Hindi ko na iniinda yung pagod kasi sanay na ako sa pagod. Kasi anak po ako na magsasaka. Anak po ako na magsasaka, sanay na ako sa pagod in terms sa bukid and sa pagkain naman, wala akong pinipili. Basta mga gulay, go tayo dyan. So, ayun. So, tumagal ako ng 7 years kasi ang pinaka-mentality ko before, bakit ako nag-working student? Makaulam man lang ako ng masarap. Makakain ako ng masarap kasi
yung trabaho na pagiging palengke boy, sanay na tayo dyan sa pagbubuhat ng mga gulay and many more. Tapos, aside from that, sinabay ko din yung pag-aaral. Ginalingan ko sa pag-aaral, which is, enlister tayo sa school, and class A, pagdating sa senior high, sa high school, and of course, sa college din, majority ng grade natin is flat 1. It's because, yan yung mentality natin, and kung saan ka pinalaki, wala namang mali dyan. It's because yan talaga yung nakita nilang opportunity para mag-grow ka, para nakita nila kung paano ka kumita, ganito, ganyan. Yan yung nakita nila. Well, wala nang mali dyan. We have to respect that. Pero kung ikaw at ikaw lang din naman yung gagawa sa future mo in the long run, why not this time mag-decide ka na alam mo na pwedeng makapagpapabago ng buhay mo, kumita ka habang nag-aaral ka, and to the point na maging successful ka financially. Ang pinaka-point naman natin is para matulungan yung parents natin. Kasi once pag kumita ka ng malaki, baka lahat ng mga pangarap ng pamilya mo, pangarap ng sarili mo, ma-achieve mo na o makukuha mo na because lahat ng pangarap natin, kailangan ng pera. At paano ka naman makapag-travel ng ibang bansa? Kailangan ng pera. Paano mo naman ma-surprise yung parents mo? It's all about pera. So to tell you frankly, to tell you honestly, and gano'n naman talaga yung reality ng buhay. Bakit ka nagsusubikap right now? Bakit ka nag-abroad? Bakit ka nag-aral? Kasi along the way, in the long run, for you to earn, para maka-give back ka sa parents mo, para ma-experience din ng pamilya mo yung magandang buhay. Alright, so fast forward, nung nakita ko yung opportunity dito sa Zoom, gano'n na lang din yung nakita ko sa Zoom webinar ako na-invite dito. Nag-decide ako na full-time. Okay, so 2 months ko ginawa part-time, kumita ako doon ng 10,000 in just 1 month. Sabi ko, pwede pala. So, without knowing na, winworkout ko siya, pinol-time ko siya, at ito na yung nangyari sa akin. So, nakarelate ko na sa background ko. Alam mo na yung family background, alam mo na yung pinagdaanan. So, ngayon, ano ba yung nangyari sa akin? Nung ginawa ko na to full-time, winworkout ko, at saka VIP accounts. Kung ikaw yun, when we talk about sa VIP accounts, ano to? Every time na kumikita ko, kasi wala naman nang susuporta sa akin in terms sa pag-join. Kasi ginawan ko ng paraan yon, pinangutang ko yun sa mga kakilala ko hanggang nabuo ko yung 11,980. So, winworkout ko siya, kumita ako, nag-add ako ng package, nagbili ako ng panibagong package to the point na umabot ng VIP accounts, multiple accounts. Ano nang nangyari sa akin? Kung ikaw ngayon, kung may marami kang sources na pwede mong mapagkukunan para mag-VIP accounts, go for it. Kasi isang beses mo lang ito gawa ng paraan, pero lifetime mo na itong pagkakitaan to the point na maging successful ka. Sobrang dami na naging successful dito. Ang kailangan mo na lang is ikaw. And now, so true enough sa VIP accounts, from 11,980, ginawan ko ng paraan, reality yon, totoo yun, ipakita ko pa yung mga resibo sa inyo, yung ginawan ko ng paraan yung 12,000, ito na yung naging balik sa akin ngayon, 645,670 pesos. So ganun po siya ka-worth it, nagawa ng paraan yung ganitong business. Sobrang ganda. And aside from that, naka-accumulate na tayo ng 7-figure. So we have digital products, we have tangible products. So kontakin mo na lang yung pinaragturo sa iyo para ito kasi sa mga packages po ito sa mga family bundle. Marami tayong mga business partners na natulungan without knowing na binabayaran ka ng company. Nire-recognize ka. And ito of course, when it comes, lahat ng effort mo, lahat ng sipag mo na ilaan dito, awarded yan, rewarded yan after all. Na kung saan, okay, so na-awardan tayo sa school, pero mas maganda kasi na-awardan ka na kumikita ka. Sa school, although, I congratulate ka, flat 1 yung grade mo, lister ka, well, okay naman yun, nag-improve ka sa growth in terms of academic, di ba? So, okay naman yun, so maganda yan siya para mas tumalino ka, hindi ka maging ignorante, marunong ka magbasa, mag-compute, that's good. Pero kung ikaw yung isa practicality speaking, di ba? Practicality speaking, pwede mo itong isabay kung ano yung ginagawa mo ngayon. So every time na kumikita ka, every time ako kumikita nga every year, kumikita ng 200,000, kumikita ng na-awardan ng company, na-awardan ka niyan. And ang isa sa good thing dito is na-awardan ako sa yacht. So dito tayo. So sa yacht party naman, ito yung lifestyle ng pangmayaman kasi most likely nakikita ko sa mga paldo talaga kumikita. Well, dito sa opportunity sa community sa A1 Business Club na meron tayo, na kung saan yung mga first time, lahat na nangyari sa akin ngayon, ipapakita ko po sa inyo, first time ko po ito na-experience. Na kung saan 2 beses na po nag-yacht party.
ang kagandahan dyan, una is yung yacht party namin dyan is party-party lang. Naligo kami dun sa gitnang dagat. Yung next yate ko, yung pangalawa ko is doon ako na-awardan as talagang kumikita ako doon ng 500,000, ganun siya ka-worth it. Aside from that, when it comes to local travels, yung mga nakita ko lang sa libro dati, ngayon, napuntahan ko na. La Union, sa Baguio, sa Okada, Manila, which is yung Okada Manila 5-star hotel. Mamaya, i-highlight ko po yan. Sa Tagaytay, sa Batangas, and many, many more. Aside from that, ito, highlight ko po. First time ko po mag-Boracay. Basta again, lahat na nakita nyo ngayon is first time ko po yan. So, dyan ako nag-ATV, nag-La Carmela, nag-helmet diving, na kung saan parang pumutok yung tenga ko, pero first time ko yun. Yan, of course, nag-Henan kami, naligo kami dyan sa Henan, nag-crystal kayak, and inikot namin yung buong isla sa Boracay. Sobrang ganda. And aside from that, nag-staycation tayo sa Okada, yung sinasabi ko ng 5-star hotel, na kung saan ilagay natin na 5-figure yung bayad po dyan bago ka makapasok 22 hours. Sige, most likely, nagre-range po yan ng 20,000 to 30,000 sa loob po ng 22 hours. And ang kagandahan dyan, VIP talaga yung treatment once pag nasa Okada ka. Naligo kami dyan, sobrang ganda. Ipangarapin din natin yung makapag-Okada. Na next time, ikaw naman, and di ba, ang good thing naman is all about paying back sa mahal natin sa buhay. Yan, so first time makasakay ng aeroplano ng mom and dad ko, papa, mama ko, di ba? Ang papa ko po ay disabled, pilay po siya. Pero true enough, once pag kumikita ka, yung mga hindi niya na-experience nung bata pa sila, nung binata pa sila, anak lang pala yung maka-pay back. Kasi di ba, ang parents natin is patanda sila hindi sila pabata. So, kailangan nating bilisan, kailangan nating sipagan para may pa-experience man lang sa kanila yung nakikita natin na hindi nila nakita. At para makita nila na sabi na totoo pala yung ginagawa mo. At kaya lang naman against sila sa maging decision mo ngayon, it's because ayaw nila na mapahamak ka kasi mahal ka nila. Tapos, hindi kasi nila nakita yung the beauty of business, more likely sa online this time, nasa digital kasi tayo. Kasi kung mag-stay ka lang kung ano man yung nakasanayan ng parents natin, ox naman yon. It's all about respect, it's all about pagmamahal. Pero iba na kasi yung panahon ngayon You have to step up. You have to go out in your comfort zone. Na kung saan, para magkaroon din naman ng growth yung buhay mo. Kasi most likely, majority, mga napakataas sa percentage, more likely online na ngayon. Mga transactions online and everything. So that's why, ito na ikot yung Tagaytay, nagsini kami dyan sa Fora Mall sa Tagaytay, and doon sa People's Park in the Sky. Alright, so of course, nag-vacation ako sa Davao. Pag uwi ng parents ko after a month, sumunod ako sa kanila nag-vacation. And next naman, second time, dalawang beses, second time, nag-vacation ulit ako sa Davao. Tapos, second time din po ako, dalawang beses na din po ako nag-Boracay. Yung Boracay first Boracay namin sa all about activity, inikot namin yung isla. So ngayon, yung second time Boracay, it's all about nightlife, it's all about ligo-ligo na lang, it's all about chill-chill na lang. Okay, so ang kagandahan din po, nabigyan din po ako ng privilege na maging part sa Gala Night ng AGG na kung saan nasaksihan ko kung gaano kaganda yung company, ano po yung vision, ano po yung mapuntahan, gaano ka worth it, and of course, gaano ka credible yung company natin. Nothing to prove, our company, it's already 20 years na po. So, ang kailangan mo na lang is sumabay. Aside from that, bago ako nag-vacation ulit sa Davao, pag third time ko, nag-meeting and gathering kasama yung ating CEO ng AGG, and of course, yung mga Millionaires Club ng ating community sa A1 Business Club. So, ganun kaganda. Ano po yan, sa Shangri-La. Sa Shangri-La, 5-star hotel din po yan dito sa Pilipinas. Ganun po kaganda yung hotel. Nakita niyo po dyan. Pangmayaman talaga. So, gaano kaganda yung community natin? It's because ine-expose ka sa magagandang lugar na kung saan mas lumawak at tumaas pa yung psychological wallet ko. Kasi isa yan sa way para mas kumita ka pa ng mas malaki. So, malapit na sa 7-figure, gano'n. Para once pag ibigay na sa yung blessings, yung malaking income, hindi ka na malula. Yun yung pinaka-point. Once pag gusto mong yumaman, kailangan mo dumikit sa mga mayayaman. And take note, yung ating company is billion peso company. Alright, so after that, after a week, nag-vacation ako sa Davao. So, naikot po yung sa Davao and nag-Surigao din po ako sa Enchanted River. Of course, Tinoyan Falls, sa Surigao din po yan. And nagsamal din po, bago ako bumalik ng Manila, nagsamal din po ako. Yan, sa White Sand, siya sa magandang puntahan po sa Davao. And aside from that, di ba, again,
ang pinaka-point natin is to give back sa parents natin. So, nung mama, isa sa paraan, isa sa dahilan bakit ako umuwi that time, it's a 68th celebration. Senior citizen po na yung mama ko. Diba? So, ang magkagandahan kasi gathering ng pamilya natin. Yan naman talaga yung pinaka-point natin. Bakit tayo susumikap sa buhay? Para mapa-experience ng parents natin. And that time, mag-celebrate kami. Kompleto po kami ng kapatid ko po. Diba? So, celebrate namin. Nag-party kami together with my parents and loved ones, mga mahal sa buhay. And kagandahan sa lifestyle dito, maganda kasi yung mga hindi ko na-experience before, yung dati natin, mentality natin before na sana all, ngayon, na-experience ko na. Na kung saan, once pag naroon ka na pala sa buhay na pinapangarap mo before, sabi mo, ito na pala yung pangarap ko dati, ngayon is dahan-dahan mo na-experience. Ganito kaganda yung community natin na habang kinukuha mo yung pangarap mo, dahan-dahan ipapa-experience sa'yo. Aside from that, isa sa highlights ng aking achievement so far, so last year, di ba, last 2020, bago mag 2025, galing po kami sa Taiwan, na kung saan nag-vacation po kami doon. 1 week po kami dyan, first time po yan, mag-international and sobrang ganda. Sobrang pasado agad sa tawag nitong sa immigration kasi una-una, confidence, aside from that, pangarap ko po yan. Confidence kasi, parang pinangarap ko talaga, pinag-pray ko yan ni Lord. 1 week po kami dyan and this year, malapit na po, nasa Vietnam na rin po kami para mag-travel. So, ganun po siya kaganda, yung business natin, yung mga dating pinapangarap natin, ngayon na nangyari na. So, all you need to do guys, hindi pa po member dito, huwag mo nang patagalin pa, be part of AGG and gamitin mo po yung A1 Business Club, mag-member ka sa A1 Business Club para kung ano man yung nangyari sa akin right now, yan din yung mangyayari sa'yo. And kagandahan, hindi mo to gagawin mag-isa. May community, may opportunity, na kung saan tutulungan ka kung paano ka magkaroon ng massive result and para mas gumanda pa yung buhay mo. Kasi dito, ang pinakamasabi ko po sa inyong lahat, mag-take ka ng risk. Huwag kang matakot lumabas sa comfort zone mo. Kasi yung comfort zone, okay naman, yung buhay mo, safe ka, walang kaba, wala kang hahabulin na ganito ganyan. It's all about mag-step up sa comfort zone mo. Well, para mas kasi simple lang yung definition sa buhay. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, dapat meron kang bagong gagawin sa ginagawa mo ngayon. Yan yung walang sekreto diyan. Yan talaga yung ginagawa ko din po. Yan din yung ginawa ko way back no nakita ko yung ganitong opportunity. Huwag kang matakot mag-take ng risk kasi diyan ka mag-grow and diyan ka mas magkaroon pa ng magandang resulta sa buhay. So yun lang, maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos this is Mr. Influencer, back to our gorgeous host, La Maestra. Alright, thank you so much sa ating napaka-inspiring story kay Sir Dave June. Ayan, palakpakan naman natin and mag-thank you tayo, di ba? Sobrang sarap sa pakiramdam na makapag-give back ka sa family mo at the very young age, di ba? Ganon ang kayang gawin ng EGG sa buhay mo at sa sistema ng A1 Business Club. Buti na lang, di ba? Nag-decide siya na maging part ng company, ginawa yung negosyo, sinipagan, nagkaroon siya ng ganong result. Siyempre, hindi naman siya kikita ng malaki kung hindi siya nakapag-VIP account. Kaya kung gusto mo talagang kumita ng malaki, mas magandang i-push mo na makapag-VIP account. Alright? So, ngayon hindi ko napapatagalin pa kasi itong ipapakilala ko sa inyo is talagang very inspiring. Bakit? Siya po ay dating production operator. Yun po yung trabaho niya dati. Pero itong tao na to, bata pa lang. Sobrang laki na ng pangarap sa buhay. Yun ang, alam mong pinakamaganda, once na tayo ay merong pangarap, nilalapit tayo sa bagay na which is isang bagay na makakatulong sa atin, na makuha natin yung mga pangarap natin. Imagine, dating production operator, ang pangarap niya is makatulong sa sarili niya at sa pamilya niya. Pero yun nga, nagkaroon din siya ng realization sa life at nakita niya itong EGG na magbibigay sa kanya ng magandang buhay. And right now, isang buhay na patunay na because of the decision na ginawa niya, isa na po siya sa na-awardan as Millionaires Club and a Millionaire Maker at isa po siya sa top 500 ng EGG, Local and International Travel Qualifier,
car achiever, and a six-figure earner. Bigyan naman natin ng virtual cheer and virtual clap. No other than Mentor Desiree Pal Nuevo. Bow your head. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am. I couldn't forget. I made it. Okay, so thank you so much, Coach Galilea Nuevo, sa pag-intro. And syempre, thank you so much sa ating napakagaling na sharer from Coach Cheryl Pacheco, dating kasambahay. Grade 4 natapos. Coach Dave Mondigo, nakatungtong ng college, pero hindi niya nakita na doon na-asenso yung buhay niya. And kung makikita nyo, magkaibang background. Pero parehong binago yung buhay ng EGG at A1 Business Club. So ako naman, kung si Cheryl kasambahay, si Coach Dave ay estudyante. Ako naman ay production operator. So mag-share po ako ng screen para at least mas makita nyo yung transformation ko. Grabe, ang lamig dito sa Pinas ngayon. Ang lamig sa Japan. Joke lang. So, my name is Desiree. Nuevo na po yan ngayon. Dati pa kasi yan eh. Kasal na po ako 2 weeks ago. Okay, so my name is Desiree Palpalatok Nuevo. Okay, may may separation anxiety. Ganun pala yun. Pag ginasal ka, para ayaw pang paltan yung ipilido mo. So, nag-start po ako dito sa AGG is bago po ako ma-invite, dati po akong production operator for 7 years. So, kagaya ng karamihan, lahat gagawin para sa sarili at para sa pamilya. Actually, nakapag-college naman ako, kaso 2 years lang. And after ko mag-aral ng college, namatay yung mother ko, at the age of 18 years old, orphan ako. So, wala na akong nanay, wala akong tatay. Wala akong kapatid. Pero meron akong kapatid, half-sister sa father, half-sister sa mother. Okay, grabe, baka chismis nyo na ako ha. Kasi second family yung mama ko. Okay? So, pagka-graduate ko ng college ng 18 years old, 2 years lang yung natapos ko, is kahit na wala akong parents, wala akong ate, ay wala akong kapatid na totoo, yung half-sister ko kasi, siya na yung kasama ko sa buhay, lalo na nawala yung mama ko. So, ang mindset ko dati, pagka-graduate ko ng college, magtrabaho na ako. Hindi ako kagaya ng mga batang graduate at nagpahinga ng 1 buwan, nagpahinga ng 2 months. Di ba merong ganun eh, pagka-graduate mo ng college, mag-chill ka muna. Ako hindi. Pagka-graduate ko from Quezon Province, punta agad ng Laguna kinabukasan, tas after 3 days, nag-apply na agad ako ng trabaho. Kasi ang mindset ko, wala akong hihingian ng tulong kasi orphan na nga ako. And that time, yung ate ko, may 2 siyang anak at wala siyang trabaho. Sabi ko, ako yung way para mabuhay yung sarili ko at mabuhay yung ate ko at 2 pamangkin ko. So, nag-apply ako. And akala ko kasi dati, kaya nagsipag ako sa pag-aaral. Sabi ko, pag nakagraduate ako ng college, magtatrabaho ako sa office, malaki yung sahod ko, mga 30,000 per month. Way back 2009 yan. Tagal, di ba? Tagal na. Baka yung iba dito elementary pa lang noon. Nung nakagraduate na ako, akala ko maganda yung magiging trabaho ko. Pero, pag pala nasa Manila ka o nasa Laguna ka, tas galing kang probinsya, lalo na hindi ka galing sa magandang school, mahirap makahanap ng magandang trabaho at magandang posisyon. So, 1 week ako nag-apply everyday maghapon para lang makahanap ng trabaho. Pero, ang binagsakan ko po is production operator. Pero I'm so grateful sa trabaho ko, why? Kasi, yan po yung naging bread and butter ko. Nung time na nag-aaral yung mga pamangkin ko, binubuhay ko sila. And at the age of 18, breadwinner na ako. Never ko na-experience na, alam mo yon, meron kasi mga estudyante, di ba na, or kag-graduate lang na na-enjoy pa nila yung sahod nila. Ako, 18 pa lang, breadwinner na. Yung 8,000 po ang sahod ko that time, pinagkakasya ko sa aming 4. So, hindi talaga sakto. Hindi ako galing sa mayamang pamilya. Yung pamilya namin is puro empleyado, walang negosyante. So, wala akong background sa pagninegosyo. Nung na-invite ako sa ganitong klase ng business, at first, ayaw ko. Why? Kasi unang reason ko is wala akong alam sa ganitong klase ng business. Paano ko siya gagawin? Wala akong alam. Second, the reason ko bakit ayaw ko is mahiyain ako. Kasi, di ba, normal naman sa ating mga Pilipino, mahiyain tayo, lalo na hindi tayo na-expose sa iba't ibang klase ng tao. Pagka-graduate ko, natrabaho ako. Ang trabaho ko ng production operator, ang
kumbaga, ang mindset kasi namin bilang production operator, awan ko lang, sa akin lang to ha. Okay, well, sa akin lang to, on my experience, ang naging mindset ko bilang production operator is, ako yung pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. Ganon. I mean, pinakamababang uri ng tao. Kasi ganon yung pinapa-mindset sa amin ng boss namin every time na kinakausap ka. Parang kami yung pinakamababang uri. So, parang ang mindset ko, hanggang dito na lang ako. Wala na akong pag-asang umasenso sa buhay. Kaya mahihiyain ako. Third is, kaya sabi ko, ay akong mag-join. Kasi wala akong pera. Kasi yung 8,000 na sinasahod ko per month, hindi kayang, kahit na ipunin ko yon. I mean, kahit wala akong paggastusan ng 8,000, hindi pa rin kaya. Kaso nga lang, sa reality ng buhay ko dati, imposibleng may matira. Kasi kulang pa nga, di ba? So, sabi ko, imposible po, hindi ko po kayang mag-join. Kaso nga lang, merong sinabi yung taong nag-invite sa akin. And habang kinakausap niya ako, ito yung bagay na na-realize ko. Kapag wala akong binago sa buhay ko, walang magbabago. Sabi ko, oo nga no. Actually, nung narinig ko sa kanya yan, parang nag-flashback na bakit nga ba ako nag-aral dati? Kasi may pangarap ako. Bakit ba ako nagtrabaho? Kasi meron akong gustong marating. Bakit ba nagsisipag ako araw-araw? Binibigay ko yung buhay ko sa work ko kasi meron akong gustong ibigay for my family. So actually, ang totoo, meron akong pangarap na nawala lang siya at nalusaw lang siya along the way na nagtatrabaho ako. Kasi andun ako sa point ng buhay ko na hindi ko pala kayang makuha yung pangarap ko sa work ko. And buti na lang, may isang tao na nakapag-share sa akin ng EGG, di ba? Na doon ko na-realize na may pangarap pala ako. Doon ko na-realize na hindi pala, totoo pala na hindi talaga ako yayaman sa trabaho ko, pero may chance pa na umasenso yung buhay ko. Actually, way back 2014, pag po production operator ka, ang mindset po kasi namin is magtrabaho. It's either Japan, Korea, at Taiwan. Kasi marami pong production operator dun eh. Ako po, kasi maraas rin yung pangarap ko talaga. Sabi ko mag-a-apply ako sa ibang bansa. Wala pa naman ako asawa that time. Sabi ko mag-a-apply ako sa ibang bansa, baka dito na ako yumaman. Kaso nga lang, hindi ko alam yung redirection ni Lord sa akin. Talagang hindi po ako natanggap. Bakit? Hindi naman po ako matalino, average student lang ako. Siguro yung grade ko lang yung mga 93. Joke lang. Hindi, mga 90 lang. Nag-aaral ako. I mean, bagsak po ako lagi sa height. Sabi ko, Lord, ito yung kailangan talaga pag magtatrabaho. Bakit po ito yung wala ako? Okay lang sana na hindi ako matalino. Basta meron akong height. 4'11 lang ako, hindi ako matanggap. Sa Taiwan ang ina-applyan ko that time. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam anong reason ni Lord bakit hindi ako natanggap sa ilang company na in-applyan ko. Hanggang sa nga na-invite ako dito. And nakakatuwang isipin na, alam mo yon, hindi yung maikikwento ko sa inyo, kaya pala hindi ako nagpunta ng ibang bansa para magtrabaho kasi pupunta pala ako ng ibang bansa, hindi para magtrabaho, para enjoy yung buhay ko. So anyway, dahil sa sinubukan ko tong negosyo, kahit na yung sinabi ko kanina, 3 bagay na yon is tumatakbo sa isip ko, negative ako mag-isip, sumubok pa rin ako. Kasi sabi ko nga, kung mag-stay ako sa trabaho ko for almost 7 years or kung wala ako idadagdag na bago, kahit magdagdag pa ako ng another 7 years or another 10 years, sure ako, ganun pa rin yung maguging buhay ko. Kasi wala naman akong dinadagdag, di ba? So, dahil sa lakas ng loob na ginawa ko sa negosyo, di ba? Ginawa ko siya nung una part-time. So, kagaya nyo po, hindi naman kailangan na pag nag-join ka dito, gawin mo agad siya full-time. You can do this even part-time. So, kung FW ka, gawin mo to pag free-time ka. Kung estudyante ka, housewife ka, empleyado ka sa Pilipinas, gawin mo to pag free-time ka. Ganun lang din yung ginawa ko dati. And nung nag-i-start ako, sabi ko, Lord, marami akong pangarap. Lord, bigyan mo lang ako ng 5 to 10,000 additional income through AGG. Pwede na ako. Di ba? Ay, yung mga picture ko na yan yung mga time na kahit pagod ako sa work ko, ginagawa ko yung negosyo. Bakit? Bakit naman sinisipagan ko kahit na busy ako sa trabaho? Kasi I realize na kung kung gusto kong umasenso, pero ayoko mag-spend ng kahit konting time sa negosyo. Gusto kong umasenso, pero takot ako magbigay ng effort, walang ganun. Kasi lahat ng extra, parang yung mga pangarap natin sa buhay, or for example, sa akin, gusto ko ng extra 5 to 10K per month. Naniniwala ako na kailangan ko rin magbigay ng extra effort. So kung ikaw, part-time mo to ginagawa, kung gusto mo magkaroon ng extra at kumita dito part-time, kailangan mo rin magbigay ng extra effort.
Hindi pwede na gusto kong kumita pero wala akong gagawin. Wala pong ganun. Kasi walang tao gumanda yung katawan nang hindi siya nag-gym. Na hindi siya nag-extra effort ng 30 minutes, 1 hour sa gym. So kung gusto mo kumita dito, you have to give your time, you have to give extra effort, at least 30 minutes, 1 hour, 2 hours per day para gawin tong negosyo. So, nagsipag ako for 1 year and 8 months, nagsipag ako sa sa pagninegosyo, part-time. And that time, kumita ako 1 month ng 50,000 part-time. Dun po ako nakapag-decide mag-full-time. Why? Kasi yung 50,000, kumpitin nyo, kikitain ko yan sa trabaho ng almost 7 months to 8 months. Pero sa AGG at A1 Business Club, isang buwan lang. Sabi ko, ito pala yung totoong value ko. Hindi lang pala ako pang 8,000 per month. Pang 50,000 per month pala ako. Nung na-realize ko na ito yung value ko, doon ako nag-decide mag full-time. And ito po yung mga ilan sa nangyari sa akin, ilan sa naging achievements ko. Nung nag-full-time ako, after 1 year and 5 months na ginawa ko yung business full-time, doon po ako kumita ng 1 million. So, doon ko napatunayan na pag pala mas maraming time yung binigay mo sa negosyo, mas maraming effort yung binigay mo sa negosyo, mas malaki rin talaga yung pwedeng ibigay sa'yo. Kasi gano'n naman talaga yung mundo, di ba? Di ba sabi nga sa Bible, what we sow, we reap. So, ibig sabihin, kung ano yung tinanim natin, yun yung haanihin natin. So, sa lahat po ng naandito, sa lahat ng mga members na naandito, kung gaano kalaki yung gusto mo maging resulta, kailangan din willing ka na magtanim ng mas maraming effort at sipag. Kasi it doesn't matter naman kung part-time ka o full-time ka eh. Kasi marami akong ipapakita sa inyo later na part-time sa negosyo pero kumikita ng malaki. Okay? So ito po yung nangyari sa akin. Consistent po tayong top 300 po ng company natin. Dito po ako nakabili ng 3 sasakyan. So actually nung nag-start ako, hindi ko pangarap yung kotse. Why? Kasi wala naman akong pamilya, wala akong relatives na may sasakyan. So hindi ako na-orient na masarap pala sumakay sa kotse. And nung nag-join ako dito, nung ko lang na-experience sumakay sa kotse. Kasi ang sinasakyan ko lang po dati bus, ganun kasi sa trabaho namin eh. Sabi ko, sarap pala sumakay sa kotse. Kaya nung time na experience ko siya, doon ko na siya pinangarap. And hindi ko akalain na yung simple lang na, ay, ang sarap pala sumakay sa kotse. Ang sarap pala mag-drive siguro. Siguro masarap mag-drive is nangyari sa akin. Ang masarap dito sa AGG at A1 Business Club, may mga pangarap tayo na kahit hindi mo pangarap, ibibigay sa'yo. Eh, hindi yung masarap, di ba? So, nakabili tayo ng 3 sasakyan and isa pa sa pinaka-priceless para sa akin is makapag-travel sa iba't ibang lugar. Alam natin, pag empleyado ka, nakatali yung oras mo sa trabaho. Hindi ka pwede basta-basta makapag-rest day. Hindi ka pwede basta-basta makapag-leave. Yun po yung reality. Pag OFW ka, walang rest day pag mga domestic helper. Yung iba naman, may mga rest day, pero syempre, dahil wala ka sa Pilipinas, di ba, minsan hindi mo masyadong ma-enjoy yung life mo. Ako po, nung nagtatrabaho ako, never ko na-enjoy yung life ko. Imagine, 26 years old na ako, hindi ko pa na-enjoy. Never pa ako nakapag-travel sa ibang lugar. Ang pinakamalayo ko lang napuntahan, Quezon Province, kasi taga ron ako. Pero, dito po sa AGG at A1 Business Club, nagagawa kong ma-enjoy yung buhay ko habang kumikita. Kasi sa trabaho, no work, no pay. Tama po ba? Pag di ka pumasok, wala kang sahod. Pero sa AGG, kahit nasa Boracay ako, kahit nag-yacht party kami, kahit nasa Okada ako, nasa Bohol, nasa Baguio, nasa La Union, pwedeng-pwede akong kumita. Kasi through online yung negosyo natin. Diba? Sabi nga, nung nag-start yung pandemic, pag ang negosyo mo ay wala sa online, hindi magbubumang negosyo mo. So, sobrang swerte natin kasi yung AGG na negosyo natin, pwedeng face-to-face at the same time, pwede mong gawing online. So, yun po yung mga lugar na napuntahan ko. And meron po ako diyang latest travel na local, yung Bohol. Yan po ay libre po ng company. Nakita niyo yung video kanina kung nakapanood kayo, kung nakapasok kayo ng mas maaga. Yung kaninang piniplay na video, kasama po ako doon sa free travel. Ang sarap. Ang sarap mag-travel syempre, masarap mag-travel pag sarili mong pera. Pero mas masarap pala pag libre, di ba? And syempre, kaya naman to libre kasi pinaghirapan din natin. Nagbigay rin talaga tayo ng sipag, effort dito sa EGG. And kayo din po, kayang-kaya nyo rin magkaroon ng free travel sa company kasi merong programa ang EGG na free travel incentive.
So, ito po, nakapunta rin tayo ng iba't ibang bansa. Sabi ko nga kanina, hindi ako matanggap-tanggap sa Taiwan. Year 2014. Kaya pala hindi ako matanggap doon. Hindi pala ako pupunta ng Taiwan para mangabuhan or maging empleyado. Pupunta pala ako ng Taiwan para magbakasyon at maging turista. So, kung ikaw, I don't know kung ano man yung pangarap mo sa life. Pero, I know, di ba kaya ka nandito sa Zoom event kasi ang desire ng puso mo is makuha mo yung mga goals mo. And sure ako na itong pag-attend mo ng Zoom event ngayon is align to sa goal na gusto mo. Kasi hindi mo nakikita ng ibang tao kung ano yung gusto ng puso mo o gusto ng isip mo, pero si Lord nakikita niya. Kaya may tao na naging way kaya nakapasok ka sa Zoom na to. Kaya may tao na naging way kaya na-invite ka sa EGG. Kasi nakikita nga ni Lord na ito si Jenny Lynn. Alam ko na may pangarap siya for her family. Gagawa ako ng paraan para makita niyo tong EGG. Pero, tandaan natin, hindi pwedeng iasa natin lahat kay Lord. Kasi pinakita na sa'yo to. Ikaw yung gagawa ng paraan. Ikaw yung magde-decide kung sisimulan mo to o hindi. Kasi, believe me, nasa Diyos ang awa, pero ikaw ang gagawa. So, nagawa ako makapag-travel sa Hong Kong. Free din yan ng company. Thailand, Taiwan, and ngayong September, pupunta po kami September, October, pupunta kami ng Vietnam. Kasama ang mga members natin dito sa A1 Business Club. So, hindi lang travel, hindi lang sasakyan, kundi malaking income talaga. So, pag kumita ka ng malaki dito sa EGG, dito ka na makakapag-give back sa family mo. Actually, yung give back sa akin, hindi na issue yung give back sa akin kasi 18 years old pa lang ako, breadwinner na ako eh. Gets nyo ba? Actually, wala sa slide yung sa akin yung ano. Kasi 18 years old ako, nag-give back na ako. Ganun ako kabata, nag-hustle. So, 18 years old, nagigibak na ako. Pero ang pinakamasarap, dati barya-barya lang yung nabibigay ko sa pamilya ko. Ngayon, paldo-paldo na. So, ang sarap kasi, through this opportunity, ito yung naging way, ito yung naging stepping stone ko para mas makatulong sa ate ko at sa mga pamangkin ko. At syempre, hindi lang sa pamilya. Ang masarap sa negosyo natin, kasi normal yan kahit naman tatrabaho tayo tutulungan natin yung pamilya natin kasi mahal natin. Normal yan. Pero yun yung masarap, yung makatulong ka sa ibang tao. Kasi, yan yung yan yung hindi mo expect na gagawin Tulong sa pamilya, that's normal. Pero yung tulong sa ibang tao, yun yung kakaiba. Hindi tulong na pera, kundi matulungan sila na mabuhay yung pangarap nila at matulungan sila na makuha nila yung pangarap nila, kumita sila at makatulong sila sa pamilya nila. Yun yung pwedeng ibigay ng AGG at A1 Business Club. So from solo dreamer na never nag-expect na yayaman dito sa AGG, sumubok lang ako kasi ang mindset ko dati naalala ko, nung in-invite ako, hindi ako nag-expect agad na yayaman ako. Kasi naniniwala ako na ang bibigyan tayo ng instrument, pero ang pagyaman, depende sa'yo. Parang kung bibili ka ng kotse para makapunta ka sa mga gusto mong puntahan, yes, may vehicle ka, pero ikaw pa rin yung magdadrive. So, kung andito ka sa negosyong to, ikaw pa rin yung magdadrive. Pero ang good thing, meron tayong napakagandang sistema, A1 Business Club, na kahit anong background mo, wala kang alam dito, mahiyain ka, that's okay. Kasi meron na tayong sistema para mas mapadali sa part mo. So, alam mo yun, dahil sa desisyon na ginawa ko, sabi ko dati, matalo man ako, una ko kasing mindset, matalo ako dito sa negosyo. Matalo meaning, hindi man ako maging successful, that's okay. Kasi sure ako, meron ako natutunan. Kasi wala naman tapon sa mundo Pero what if manalo ako? Kaso nga lang, dahil yung sipag ko sa trabaho ko, binigay ko sa negosyo, nanalo ako. Kaya kung ikaw, ibigay mo yung sipag mo sa trabaho mo sa negosyo, ibigay mo yung sipag mo sa trabaho, ibibigay mo dito, sure ako mananalo ka. From solo dreamer, right now, meron na pong community na nagtiwala sa atin. Yun yung sinasabi ko sa inyo, na ito yung pinaka-priceless. Kasi mga stranger lang po sila. Naghaw lang sa Facebook, nakilala lang online, dahil mahiyain ako, wala po dyan na nakilala ko face-to-face. Online lang po lahat. Normal na tumulong tayo sa pamilya. That's required. Pero yung makatulong ka sa ibang tao, na makuha nila yung pangarap nila, that's different thing. And yun po yung kayang ibigay ng A1 Business Club.
Yung makatulong ka kasi alam ko naman lahat naman tayo gusto nating makatulong, di ba? May nakausap nga akong kaibigan ko, gusto daw niya magkaroon ng charity. Sa isip-isip ko, I'm so blessed sa AGG. Why? Hindi na kailangan ng charity. Yung effort, natuturuan mo yung tao na matuto sa negosyo, that's a blessing sa ibang tao. Daig pa yung charity kasi marami kang nabubuhay na pangarap. And yun, hindi lang po ako yung nakaka-experience ng masarap na buhay at makapag-travel sa iba't ibang lugar, yung mga taong nagtiwala sa atin. Oops, baka sabihin mo, yung mga nauna lang po yan. Hindi po. Karamihan po sa kanila, kailan lang din naman nag-join. Wala po yan sa una-una. Kasi naniniwala ako na sa pagninegosyo, wala po yan sa tagal, wala po yan kung kailan ka lang nag-join. Depende yan kung gaano ka kasipag. Depende yan kung gaano kadaming effort yung bibigay mo. At depende yan kung naka-VIP accounts ka. Yan, di ba topic yun ni Coach Dave kanina? Actually, 80% ng success namin, 80% ng income namin, it is because of VIP accounts. So kung wala ka pang idea sa VIP accounts, hindi ko po i-discuss dito. As your coach, as your mentor, para at least ma-discuss nila sa'yo. And ito po mga ilang sa tao na naka-VIP po ito. And right now, kumikita ng malaki sa negosyo. Ito po, Kuya, ang tawag ko sa kanya, Kuya eh. Kuya Melvin Denson from Quezon Province din. Nakilala ko lang sa online, OFW sa Malaysia for 10 years. Guys, nakilala ko lang sa online. Right now, kumita ng 140,000 part-time. Ito naman po si Ate Lloyd Balante, nakilala po ng husband ko. Di ba? Online. Pero imagine kumita ng 230,000 part-time. Mga naka-VIP accounts po itong mga taong ito. Ito po si Sir Ariel Amaro. Dati pong Grab driver, tinan nyo naman yung po yung itsura niya, di ba? Ganun daw po pag walang makain payat. Pag marami ng kinakain, mataba na. Ayan. Pero pag na-realize mo na kailangan ko, anyway. Di mo imagine yung itsura niya, katuwa-tuwa ako dito kay Kuya Ay. Kasi yung transformation niya sa mukha niya, di ba? Sa katawan niya, talagang makikita mo na paldo siya. Nakaging silver executive, kasama namin to mag-travel kung saan-saang lugar at kumita po ng 310,000 pesos. Ito naman po si Kuya Anisito Balyos, dati pong OFW sa Saudi. Diba? For 13 years right now, kumita ng 590,000 pesos. Ito naman po si Mami Rowena Colongon. Dati pong OFW sa Kuwait for 4 years. Taga Bicol po ito. And alam niyo po ba, parang grade 5 lang din ang natapos. Pero right now, kumita ng 601,000 pesos. Ito naman po si Coach Chona Marinas from Lipa, Batangas, dating OFW sa Lebanon for 13 years. Ayan po yung tsura niya, dati po siyang masahista. Right now, kumita ng 1 million pesos, Millionaires Club member, kasama namin mag-travel sa iba't ibang lugar at kasama namin sa Taiwan, di ba? And ito naman po si Coach Galilea Nuevo, dati pong teacher, hindi lang po ito para sa mga high school graduate, para sa kagaya kong empleyado, or para sa OFW, even professionals. Pwedeng-pwede rin po ito sa inyo kasi ito po, professional po ito, teacher by profession. Iniwan yung pagiging teacher kasi nakita niya na mas makakatulong siya sa mas maraming tao pag ito yung ginawa niya AGG. Kumita ng 1.1 million, nakabili ng nakapag-travel sa iba't ibang lugar, na award ng Millionaires Club member. And syempre, ito po si Risa May Bidyot, high school dropout. Nag-join po dito sa negosyo, 17 years old, grade 10 yung natapos, imagine. Pero right now, kumita ng 1.3 million, nakabili ng kanyang Toyota Vios. Cash po niya binili. Bumili siya ng Toyota Vios, I think, 20 years old siya. Magte-20 years old. Samantalang 20 years old ako. Ang kaya ko lang bilhin Jollibee. Ang kaya ko lang bilhin, alala ko nun, ang sapatos ko eh. Ay, hindi pala ako mahilig sa shoes. Ang tsinelas ko noon, 100 pesos. Pero itong taong to, dahil sa opportunity na meron tayo at the age of 20, nakabili ng kanyang kotse. Hindi po installment. Cash niya po nabili. Na-award ng Millionaires Club, nakapag-travel po sa iba't ibang lugar at ibang bansa. And ito po yung asawa ko, dati po siyang janitor. Kita niyo naman yung itsura niya, di ba? Grabe, hindi ko nga po alam kung bakit ko siya nagustuhan dati. Char. Actually, wala naman yun sa looks. Nasa puso yan. Yan. Pero imagine, because of this business, nabigyan siya ng breakthrough. Pero kung ako talaga, hindi naman sa pag-ano, kasi ano ko ambisyon siya rin ako. Hindi po ako mag-aasawa ng mas maano pa sa trabaho ko. O gano'n, yung parang gano'n. Pero alam mo yun,
Pero para talaga kami sa isa't isa. Nakilala niya yung AGG. Nakita ko na, ay, may pangarap to, di ba? Talagang nagustuhan ko rin siya. So anyway, imagine yung looks niya, di ba? Sobrang pogi dati, mas sobrang pogi ngayon. From janitor, high school graduate, na-award ng Millionaires Club, nakabili ng 2 sasakyan. Consistent po itong top 300. Mas malaki po yung kinikita nito sa akin. Mas masipag po ito. Kasama ko mag-travel sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at ibang bansa. At syempre, kumita po ng 7 million pesos. So, kung makikita mo, di ba, kahit anumang background mo, actually kahit negosyante ka, pwedeng-pwede ito sa'yo kasi may mga business partner po ako na negosyante na ginagawa nila to part-time. So, itong opportunity na to is para sa'yo. Naniniwala ako na walang aksidente. Hindi aksidente kung bakit andito ka sa Zoom event right now. Naka-destiny talaga na makita mo to at naka-destiny na kailangan gawin mo to. Pero syempre, hindi mo makukuha lahat ng mga pangarap mo. Totoo naman yun. Yung mga desire sa puso mo, hindi mo siya makukuha at hindi siya magmamanifest. Pag hanggang manifestation lang or attraction lang, you have to take action. You have to decide na simulan mo to. Hindi po next week, hindi next month, hindi next year. Kasi sa negosyo, di ba sa lote, pag bibili ka ng bahay, importante yung location. Kasi pag nauna kang bumili, mas maganda yung location ng bahay mo. Sa negosyo po, importante rin yung time naman na makapag-start ka ng maaga. Kasi naniniwala ako na pag nag-start ka ng mas maaga ka kikita. Tama? Kasi mas makakapag-aral ka ng negosyo ng maaga, mas magagawa mo yung business ng maaga. Next month, next week, next year, gagawin mo yung negosyo. Same puhunan. Ganun din naman, gagawan mo rin ng paraan. And wag mong sabihin ng pag-iipunan mo. Kasi kung totoo po na nakakapag-ipon tayo sa trabaho, sana marami na pong tao. Marami ng OFW ang for good. Sana marami ng tao ang mayaman. Kaso hindi po totoo na nakakaipon tayo sa trabaho. Kaya ang pagninegosyo, hindi po yan pinag-iipunan. Ginagawa ng paraan. Mag-decide ka na gusto mo talagang makuha yung pangarap mo. At mag-decide ka na gawan mo ng paraan today ang pagninegosyo. Gawan mo ng paraan today ang pag-join dito sa AGG. Kasi ako, ang ginawa ko ng paraan, nangutang ako at nagsanla ako. Okay lang mangutang basta sa negosyo. Nakakautang nga tayo sa luho, di ba? Okay lang magsanla. Kasi naniniwala ako na pag nagsanla ka, hindi ko alam kung ano yung pwede mong gawin ng paraan. Mangutang ka, magsanla ka, di ba, mag-loan ka sa company mo. I believe na yan na yung pinakalas na mangungutang ka. Kasi pag ginawa mo to, ito na yung magiging stepping stone mo para gumanda ang buhay mo at makuha mo yung mga pangarap mo. So, yun lang po. Ibabalik ko na sa ating napaka-gorgeous host, Coach Galilea Nuevo. Wow, thank you so much sa very inspiring journey ni Mentor Desiree. Thank you so much po. Mag-thank you tayong lahat, diba? Sobrang ganda ng mga story na napakinggan natin, different background, diba? Diyan mo, iba't ibang tawag nito, buhay ang pinanggalingan nila, kasambahay, palengke boy, di ba? Production operator. Pero iisa lang ang gusto nila ang maging matagumpay sa buhay. At nangyari yon dahil sa isang desisyon na ginawa nila dito sa EGG. Yeah, so sa lahat po ng mga nandito, nakita nyo kung gaano kaganda yung desisyon na ginawa nila, na bago yung life nila. So yun lang din yung gagawin mo. Mag-decide ka lang na gawin itong negosyo. Kausapin mo yung tao na nagdala sa'yo dito. And kung gusto mo naman kumita ng malaki, go for VIP account. Kaya i-message mo yung mentor mo, yung coach mo, kung paano mas makapag-generate ka ng malaki dito sa negosyong ginagawa po natin. With that, mag-thank you tayo sa ating 3 speaker. Thank you so much sa ating mga magagaling na mga speaker na nagbigay ng time sa atin. Ayan, before that, mag-picture muna tayo sa ating